Genesis chapter 4, verse 17. Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch. When he built a city, he called the name of the city after the name of his son, Enoch. To Enoch was born Irad, and Irad fathered Mehujael, and Mehujael fathered Methusael, and Methusael fathered Lamech. 19. And Lamech took 2 wives. The name of the one was Ada, and the name of the other Zillah. Ada bore Jabal. He was the father of those who dwell in tents and have livestock. His brother's name was Jubal. He was the father of all those who played the lyre and pipe. Zillah also bore Tubal-Cain. He was the forger of all instruments of bronze and iron. The sister of Tubal-Cain was Naamah. Lamech said to his wives, Ada and Zillah, hear my voice. You wives of Lamech, listen to what I say. I have killed a man for wounding me, a young man for striking me. If Cain's revenge is 7-fold, then Lamech's is 77-fold. And Adam knew his wife again, and she bore a son, and called his name Seth. For she said, God has appointed for me another offspring instead of Abel, for Cain killed him. And final verse, so to Seth also a son was born, and he called his name Enosh. At that time, people began to call upon the name of the Lord. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Ang Genesis chapter 4, patungkol siya sa mga anak ni Adan at Eva, no? Yung unang anak ni Adam and Eve ay si Cain saka si Abel. At ito yung unang kwento ng pagpatay. This was the first story or history of murder. Pagkatapos nung verse 1 hanggang, ano yung unang verse natin? 17 hanggang verse 16, yan yung kay Cain at kay Abel, pinatay ni Cain yung kapatid niya na si Abel. This was the continuation of what happened after. Yung mamamatay tao na si Cain, nagkapamilya pa siya. Tapos nag-flourish pa yung buhay niya. Yung mamamatay tao na si Cain ay dinescribe bilang nagkaroon ng lahi na mayagpag. Contrary, dahil patay na si Abel, nagkaroon ng panibagong anak si Adam and Eve. At yung panibagong anak nila ay si Seth. At si Seth yung kanilang naging pag-asa. Now, bakit sila umaasa? Bakit sila umaasa sa panibagong anak na hindi si Cain? Dahil yung idea ng pag-asa ay nanggaling sa Genesis chapter 3 verse 15, tinatawag natin na first gospel proclamation. Yung proto-evangelion. Unang gospel sa buong Bible. Kung saan nangako yung Diyos na magpapadala siya sa pamamagitan ni Eva, ng babae, na babasag sa ulo ng ahas. No? Doon ang galing yung idea ng hope. Kaya umaasa sila sa panibagong lahi. At yung taong iyon ang dudurog sa ahas at sa mga binhi niya. Now, ang dinidescribe sa atin dito ni Moses sa 17 hanggang 26 ay yung dalawang lahi na yon. May lahi yung ahas, may lahi yung babae. 2 lineages. The seed of the woman and the seed of the serpent. Now, sino yung seed of the serpent dito? Si Cain o si Seth? Sino yung seed of the woman? Lahi ni Seth o lahi ni Cain? No? Dalawang lineage na maglalaban,
pinangako ng Panginoon, at sila ay palaging magtutuligsa sa isa't isa. No? Ang makikita natin dito na dinescribe ni Moses ay hindi yung tunggalian, kung hindi ano yung itsura ng buhay ng bawat lahi. Now, what kind of life are the line of Cain living? And what kind of life is the line of Seth living? Yung lahi ni Cain ay nagpursue ng buhay malayo sa Diyos, hiwalay sa Diyos, sa kabila ng grace sa kanila. Sa kabila ng pag-usbong nila sa kanilang tagumpay sa buhay. Samantalang yung lahi ni Seth, nakaasa dun sa pag-asa ng binhi na darating. At anong sinabi sa verse 26? And they began to call upon the name of the Lord. Kaya pwedeng umunlad yung mundo nang wala yung Diyos. Malayo sa Diyos. Ngunit yung mga na kay Kristo, nasa ipinangakong binhi, sila yung tunay na lumalakad at sumasamba sa Diyos. The world may flourish without God for a time. Okay. But those who are united to the promised seed, they are the one who truly knows and worship Him. Kaya makikita natin, dalawang lahi. Una, lahi ni Cain. Yung lahi ni Cain ay merong legacy sa kanilang lifetime. Tandaan natin, sinulat to but thousands of years after na. Sinong sumulat ng Genesis? Moses. Sinusulat ni Moses yung libo-libong taon nang lumipas. Alam nila Moses kung ano yung nangyari, ano yung mga naging nakamit na tagumpay ng lahi ni Cain. There are very good achievements na nakalista dito sa 17 until 22. No? Anong ginawa ni Cain nung pinalabas siya ng Diyos doon sa presensya niya? Gumawa si Cain ng syudad niya. He built himself a city. Grabe, no? Etong mamamatay tao, nagtayo ng sarili ng city. Kaya niyang gawin yon. Tapos pinangalan niya pa sa anak niya. No? Etong city na tinayo ko, ipapangalan ko sa anak ko. No? Tapos yung great-grandson ni Cain, great-grandson niya si Lamech, nagkaanak rin. No? Yung nagkaanak si Lamech, 3. Tapos yung 3 anak niya na yon ay mga pioneer at master ng kanilang sariling vocation. Kaya mapapansin natin dyan sa verse, tingnan nyo sa verse 20. Sabi doon, Ada bore Jabal, he was the father of those who dwell in tents and livestock. 21. His brother's name was Jubal, he was the father of all those who played the lyre and pipe. 22. Zillah also bore Tubal Cain, he was the forger of all instruments of bronze and iron. Puro sila, pag sinabing father, ibig sabihin, sila yung nag-originate. Sila yung unang-unang gumawa nun. Sila yung nag-imbento ng discipline or ng art or science na yon. Sila yung pinakauna sa mga larangan na yon. Sinabi si Jabal, siya yung unang-unang nag-domesticate ng lifestyle at nag-domesticate ng mga hayop at nagpasimuno ng nomadic lifestyle, yung palipat-lipat. Tapos, nag-domesticate sila ng mga hayop. Naalala nyo si Abel, nag-aalaga siya ng mga hayop, pero hindi siya nag-domesticate. Kaya kayo may chicken ngayon, may pork, kasi may nag-domesticate niyan. No? Pinarami nila. Ang unang-unang gumawa daw nun ay si Jabal. Pangalawa, si Jubal. Siya naman yung pioneer ng mga instrumento, ng lyre and ng pipe. Si Tubal Cain naman, para siyang blacksmith. Siya yung metalworking, gumagawa siya ng bronze at ng iron. Now, anong intent ni Moses? Bakit niya nilista dito yung mga achievements ng mga nasa lahi ni Cain? Gustong ipakita ni Moises na yung linya ni Cain ay matagumpay sa buhay. Yung lahi ni Cain ay may narating, may pinasimulan, may mga magandang nagawa sa lipunan. But, sa kabila ng kanilang cultural, technological advances, hindi nito nabaliktad yung kanilang moral corruption. Hindi nito binaliktad yung kanilang pagkamalayo sa Diyos.
Paano natin nasabi hindi na baliktad? Kasi tignan nyo si Lamek. Sa tatay nila na si Lamek, nakita natin na hindi na baliktad yung ginawa ni Cain. Anong nangyari? Lumala pa. Mas malala si Lamek kaysa kay Cain doon sa tatay niya. Una, ito yung first appearance ng polygamy. Wala tayong makikita sa Bible na dalawa yung asawa sa time na to. Nagsimula yun kay Lamek. Dito yun, pinakasimula. And nakalagay dito sa verse 19, and Lamek took 2 wives. Dalawa asawa. Ganun ba yung disenyo ng Panginoon? Na dalawa asawa? Hindi. Ang disenyo ng Panginoon, binigay ng Panginoon kay Adan ay si Eva, isa. Hindi dalawa yung kinuha sa tadyang. Tapos binigay, isa. Pero dito nagsimula na merong dalawang asawa. Tapos meron pa siyang pagdiriwang at pagmamayabang ng kanyang pagpatay. Sa verse 23 hanggang 24. Pinagmalaki niya yung kanyang murder. Tandaan natin, hindi ito hustisya, ganti to. Kung hustisya yon, tama. Pero ito hindi hustisya. Ito'y ganti. Pinatay niya yung isang lalaki na sumugat sa kanya. Hindi natin alam kung gaano kalaki yung sugat or what. Pero sinugatan siya, may ginawa sa kanyang masama, tapos ginantihan niya ng pagpatay. Nakalagay yan sa 23 to 24. Ito yung sinabi ni Lamek sa mga dalawang asawa niya. Pinagmamalaki niya pa. May quote and quote dyan, di ba? Sabi, pakinggan niyo ako, dalawa kong asawa. Pinatay ko yung sumugat sa akin. Pinagmamalaki niya. No? Tapos sinabi niya pa, may reference dyan ng 77, dun sa verse 24. Sabi doon, if Cain's revenge is 7-fold, then Lamech's is 77-fold. Ano yun? Kasi before, nung pinatay ni Cain si Abel, natakot si Cain kasi papatayin din siya ng mga tao. Pinrotektahan ng Diyos si Cain. Sabi ng Diyos, sige, poprotektahan kita, bibigyan kita ng marka, para kung sino man ang gumanti sa'yo, 7-fold yung magiging parusa sa kanila. Now, God protected Cain. No? Pero dito, ginamit yun ni Lamek sa sarili niya na walang authorization ng Panginoon. Wala namang sinabi yung Panginoon kay Lamek na kapag may gumalaw sa'yo, poprotektahan kita ng 77-fold. Wala. Nagmamayabang si Cain. Parang sinasabi ni Cain dito, patay kayo sa akin kapag kinantik niyo ako. Ganun sinasabi, yun ibig sabihin ng verse 24. Sinasabi niya dito na no one can touch me. Pag inoffend niyo ako, papatayin ko kayo. Pinagmamalaki niya yung murder niya, murderous intent niya. No? I want to digress a little, mabilis lang. Kung makikita nyo dito, hindi katulad ni Lamek si Christ. Sabi ni Lamek, kapag ginawa nyo ako ng masama, 77, parusa ko sa inyo. Sabi ni Christ, anong sabi niya sa Matthew 18? 7 times 7, forgiveness. Pagpapatawa. Lamek is multiplying vengeance, Christ is multiplying forgiveness. Pero ano lang yon? Side comment lang, okay? Pero gustong ipakita dito ni Moises na yung merong escalation. Na si Cain, ganito yung kasalanan niya, yung great-grandson niya, apo niya sa tuhod, mas makasalanan sa kanya. Lumala lalo yung kasalanan niya. Lumaki yung kasalanan niya sa kanyang lahi. Ibig sabihin, pwede tayong maging edukado, mahusay, mayaman, makapangyarihan ng isang tao, pero nananatiling malayo sa Diyos. Marami silang nakamit, pero hindi sila lumapit sa Diyos. Nanatili sila sa kalagayan nilang pagiging malayo sa Diyos. Alalahanin natin na si Cain ay binhi ng ahas. Saan natin makikita na binhi ng ahas si Cain? 1 John 3:12. Sinabi mismo ng New Testament, si Cain ay lahi ng ahas. Merong dalawa lang ang uri ng tao sa mundo. Nasa lahi ka ng ahas o nasa lahi ka ng pinangakong binhi.
Either you are the seed of the serpent or you're the seed of the woman. At yung distinctive at highlight ng binhi ng masama ay yung kanilang earthly achievement. No? Pinakita ni Moses, ito yung itsura ng mga nasa binhi ng ahas. May mga nararating sila sa buhay, meron silang tagumpay, meron silang mga kontribusyon sa lipunan, but short of God. It's always short of God. Yung nakalagay sa Romans 3, no? For all have sinned and fallen short of the glory of God. They missed the point. They missed the point. Tandaan natin na lahat ng nakamit dito sa 17 hanggang 22 ay mga graces ng Panginoon. Graces ito ng Panginoon, tinatawag natin itong common grace. At yung mga common grace na to dapat magdala sa kanila sa pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon. Pero hindi yun nangyari. Habang sila ay nagtatagumpay lalong lumalala yung kasalanan nila. Habang lumalago sila sa mundo, lumalayo lalo sila sa Panginoon. Now, I want you to look now at the first world countries. Ngayon, sa panahon natin, ano yung mga bansa na talagang ang daming Pilipino gustong lumipat doon? No? Itong mga bansang to, ang gaganda. Magiging maayos, maganda yung buhay namin kung nandun kami. May mga nagsabi pang mga kapwa natin Pilipino, sana hindi nila ako sa Pilipinas. But I want you to look at those first world countries in our time. Sila yung mga pinaka-nasyon kung saan legal yung abortion. Yun yung mga nasyon kung saan pwede ang euthanasia. Yung mga gusto nang mamatay, tinutulungan nila. Yung matatanda na, kahit nga gusto nang mamatay. Yun yung mga bansa kung saan legal na mag-asawa ang lalaki at lalaki at babae at babae. Umuusbong sa success, umuusbong sa accomplishment, pero pababa ng pababa yung moralidad. Pababa ng pababa at palayo ng palayo sa Diyos. Canada, US, UK, Australia, at iba pa. No? First world countries, magaganda. Pera. Pero moralidad, isipin mo, yung tax mo, pangpatay sa bata. Yung tax mo, pangpakasal sa lalaki at lalaki. Imagine that. Hindi ba yan yung nakikita natin dito sa Genesis chapter 4? Kaya kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, huwag mo hayaan yung panlupang tagumpay ang pumalit sa pinakapangangailangan mo. Ang pinakapangangailangan mo ay ang pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Mga bata, children, listen. Mga bata, ang pinakakailangan nyo ay si Jesus, makipagkasundo sa harapan ng Diyos. You need the Lord Jesus Christ and be saved. At sa atin, ang mga mananampalataya na, isang tabi mo yung anumang panlupang tagumpay na pipigil sa iyo sa pagiging malapit mo sa Diyos. Kasi nakipagkasundo na tayo sa Diyos, reconciled na tayo eh. Dahil kay Christ, reconciled na tayo. Ngayon, ang para sa atin, huwag nating hayaan na yung mga panlupang tagumpay natin ang pumigil sa pagiging malapit natin sa Diyos. Ang magpalayo sa atin sa pagiging malapit natin sa Diyos. May mga mananampalataya, and it's not just in our church, kahit sa mga previous church ko, ito yung mga nangyayari, mga mananampalataya, nagpapapray magkatrabaho. Tapos nung nagkatrabaho, ano nangyari? Wala na. No? Tapos na. Nagpapapray na ma-promote. Pagkatapos ma-promote, wala na. Lalong lumayo na sa Panginoon. Mga kapatid, minsan, yung mga opportunities na magaganda, minsan, pagsubok kayo ng Diyos sa'yo.
minsan sinusubo ka ng Diyos, at minsan tukso yan ng kaaway. Hindi lahat ng opportunity ay maglalapit sa'yo sa Diyos. Pag alam mo yung opportunity na yun, maglalayo sa'yo sa Diyos, pagsubok sa'yo ng Diyos yan. Tatanggapin mo ba pero malalayo ka sa Diyos? O tatanggihan mo at magpapatuloy ka sa iyong relasyon, sa paglalim sa Panginoon? Brethren, it's better to be poor and struggling and isang kahig at isang tuka with God rather than having so much of this world and lose our own soul. Ang mga tagumpay sa buhay, kung pipigil sa ating komunyon sa Panginoon, they are not worth it. Pangalawa, yung lahi ni Seth. Yung lahi ni Seth dito ay nagsimula, of course, kay Adam at kay Eve. Si Adam, wala siyang pangalawang asawa, wala siyang ibang inasawa. Mapapansin nyo dito sa verse 25, sabi dito, and Adam knew, anong nakalagay? Very intimate. Verse 25, and Adam knew his wife. Yung asawa niya nung una, asawa niya pa rin ngayon. Isa. Hindi katulad ni Lamech, dalawa. Si Adan ay isa. His wife again. Siya lang. Monogamy. No? At nagkaroon sila ng anak, ang pangalan ay si Seth. Tapos si Seth nagkaanak, ang pangalan ay Enosh. At sa panahon na yon, yung mga tao, grupo ng tao, ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. And sa verse 26, nung sinabi na they began to call upon the name of the Lord, ito yung simula ng public worship. Ito yung simula kung saan hindi na private worship lang, hindi nag-aalay para sa sarili ko lang. Hindi pamilya lang. Grupo na ng mga tao na nagsama-sama para tumawag sa pangalan ng Panginoon. Public worship to. Isang komunidad, mga kaapu-apuhan ni Adan. Mahaba pa kasi yung buhay nun eh. 'Di ba? Sila Adam nabuhay ng 900 plus. Isipin mo, naabutan niya pa yung mga hindi lang apo sa tuhod. After pa nun, naabutan niya na. Kasi kailan ba nagkaanak si Adan? 1-year-old pa lang siya. Kasi nilikha si Adan, adult na eh. Nilikha si Adan, adult na, isipin, may 900 years siya at nung nilikha si Adan, matured na siya. Hindi siya teenager, hindi siya matured. No? Inabutan niya pa yung kaapu-apuhan niya. Tapos nung pinanganak si Enosh kay Seth, nagtipon yung mga tao at sumamba sa Panginoon. They began to call upon the name of Yahweh. Now, sinulat to ni Moses para bigyan talaga ng contrast. Gusto niyang makita ng mga Israelita, tignan niyo yung itsura ng buhay nila Cain, tapos tignan niyo yung buhay nila Seth. Anong mapapansin niyo? Nakilala yung pamilya ni Cain sa kung ano yung mga tinayo nila. Pero nakilala yung pamilya ni Seth sa kung sino yung sinasamba nila. They were known for whom they worshipped. Wala bang nakamit sa buhay itong sila Seth at pamilya niya? May isang writing si Josephus, ang tawag ay Antiquities of the Jews, at nakasulat doon na yung mga lahi ni Seth ay may accomplish din sa buhay. Hindi natin alam kung totoo to o hindi. Extra biblical na to eh. Pero ito yung sinabi ni Josephus. Sabi niya, yung mga lahi daw ni Seth ay, quote, the inventors of that peculiar sort of wisdom, which is concerned with heavenly bodies and their order. Hindi natin alam na yung lahi ni Seth ay mga father of astronomy. Mga nag-aaral ng siyensya tungkol sa planets, tungkol sa stars, tungkol sa constellations. Kasi kahapon binabasa ko lang yung Book of Job. Tapos sa Book of Job, meron na silang idea nung Orion Belt. May idea na sila ng constellation. Alam nyo
Si Job, katime niya ni Abraham. Kanino kaya nagsimula yun? Perhaps, kala Seth. Pinag-aralan nila yung heavenly bodies. Now, whether totoo ito o hindi nilagay ni Moises yon. Hindi yon yung ibinida ni Moises. Hindi yon yung ipinakita ni Moises na pagkakakilanlan ng lahi ni Seth. Bakit? Kasi ultimately, ang nagdi-distinguish kay Seth at lahi niya, sa lahi ni Cain at lahi niya, ay hindi kung ano yung nakamta nila. Kung sino yung inibig nila, sino yung sinamba nila, para kanino sila nabubuhay. Yung ugnayan nila sa Diyos ang natatanging pagkakakilanlan nila ng mga kabilang sa ipinangakong binhi. Remember that Seth and his children are not the hope. Jesus Christ is the hope. Yung manggagaling sa kanila yung pag-asa. No? At sila ng mga nanampalataya sa pag-asa na yon, nanampalataya sa Jesus na yon, di pa nila alam yung pangalan, di nila alam na Jesus Christ yung pangalan. Pero alam nila may darating na magliligtas sa amin mula sa sumpa nitong mundo na to, sa sumpa nitong kasalanan na ito. No? And those who are in Christ, in the promised seed, God will become the highlight of their lives. Diyos ang magiging highlight ng buhay nila. Katulad ng verse 26. Hindi yung mga ginawa nila, hindi yung mga trabaho nila, hindi kung anumang bahagi ng buhay nila, Diyos ang pagkakakilanlan ng mga nasa lahi ng binhi. Pero wag niyong isipin na walang nakakamit yung mga believers. Kasi yung mga believers, they have their own contribution sa society. Sa inyo, may mga kapatid tayo, ng mga guro, mga nanay, mga professional, may mga nasa medicine, may mga ambag tayo sa lipunan bilang mga mananampalataya, mga kapwa natin believers, nakikita natin sa kasaysayan, ang dami nilang ambag sa lipunan. No? However, that is not their identity. Yung mga nakamit nila, yung mga ambag nila, hindi yon ang buhay nila. Hindi yon ang pagkakakilanlan nila. Dahil ang pagkakakilanlan nila ay ang kanilang Diyos at ang kanilang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, hayaan mong makilala ka, hindi dahil sa tagumpay mo sa buhay, kundi dahil sa paglakad at pagsamba mo sa Panginoon. Meron ako nakilala nung high school at college, ang tawag sa kanya, si Prayer Boy. Siya palagi pinagpe-pray. Pwedeng insulto yun sa iba, pero compliment yun sa mananampalataya. Nakilala siya sa pananalangin. Siya palagi pinagpe-pray sa school, sa classroom. Meron sa inyo, mga kapatid, hindi na kayo tinatanong ng pamilya nyo kapag may Sunday silang lakad. Hindi na. Kasi nasa isip pamilya mo, ay, bawal yan. Compliment yun. Kasi nakikilala ka sa iyong pagsamba. Meron sa inyo, mga kapatid, na nakikilala kayo. Bakit? Dahil sa conviction nyo sa pagsamba sa Panginoon. Alam nyo, yan mismo yung nakalagay dito sa mga nasa lahi ni Seth. Nasa lahi ng ipinangakong binhi. Hayaan mo makilala ka. Yun yung maging highlight ng buhay mo. Ang highlight ng buhay niyan, worship. Ang highlight ng buhay niyan, si ano yan? Si samba-samba. Si prayer-prayer yan. Si Bible-Bible yan. Maaring insulto yun sa mundo. Kasi ang meron lang sila ay tagumpay. That's all that they have. Kasi wala silang Diyos. But you have God. You're reconciled to God. You have something better than your work.
You have something better than your achievements. You have something better than your dream vocation. Meron. At ito, yung tinatawag sa verse 26, and they call upon the name of the Lord. Naalala nyo si Jezreel? Nung July, nag-preach dito. Yung pastor niya, si Pastor Rodel Lasco, alam nyo ba na noong 2007, co-winner siya ng Nobel Peace Prize. Multi-awarded scientist with over 80 technical publications sa national at international journals, si Pastor Rodel Lasco. Pero hindi yun yung highlight ng buhay niya. Nagpastor siya doon sa church nila, TBC, for 40 years. At bilang mananampalataya, sumamba siya ever since, siguro more than 40 years bago siya magpastor. Sumamba siya kasama yung kanilang church at sa kanyang ordinaryong buhay. Alam niyo kung bakit hindi highlight yung buhay niya? Hindi niya naman sinasabi yun palagi. Hindi niya naman pinagmamalaki, ito yung mga nakamit ko, ito yung nakamit ko. Ito yung ginawa ko. Yung mga bagong member nga sa kanila, hindi alam yun eh. Nung nandito si Jezreel, yung pinagkwento, alam ko na yun eh. Yan sabi niya, alam mo ba si pastor? Anong ibig sabihin? Hindi niya alam. May mga hindi nakakaalam. Perhaps, mga kapatid, some of you, God will make you successful in this life. Yes, i-pursue mo yung excellence, magtrabaho ka ng mainam, gamitin mo yung kaloob mo para sa kabutihan ng iba at para sa kaluwalhatian ng Diyos. But do not let that profession become your identity. Hayaan mo ang relasyon mo kay Kristo ang maging pagkakakilanlan mo. Hayaan mo makilala ka bilang Kristiyano, bilang mananamba ng Diyos. A person who seeks first the kingdom of God. Let this be your highest ambition, na kapag iniisip ng iba yung buhay mo, ang maaalala nila, sino yung minahal mo. At pinaglingkuran mo buong buhay mo. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa talatang ito. Pinakita mo sa amin yung binhi ng ahas at binhi ng babae. Hiling po namin, O Diyos, bilang mga believers, tulungan nyo kami na makita yung distinctive namin. At yung distinctive namin ay ang pagsamba sa iyo, ang paglakad kasama mo, pagiging malapit sa iyo, Panginoon. Yun po ang hayaan mong maging distinctive namin dito sa mundong ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O Diyos, sa mga unang bahagi ng Genesis. Keep us with you. Protect us from temptations. And protect us from being far from you. In the name of our Savior, the promised seed, the Lord Jesus Christ. Amen.